Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, ay personal na nagtrabaho para gawing pangunahing sugo ni Donald Trump si Steven Witkoff sa negosasyon sa digmaan sa Ukraine at lihim din siyang nakipagkita kay Witkoff bago italaga ang kaibigan ni Trump na mamahala sa negosasyon sa Ukraine. Ang ganitong nakakagulat na impormasyon ay inilathala ng pahayagang Wall Street Journal sa kanilang artikulo kung saan inilalahad ang mga katotohanan kung paano nakaimpluwensya ang Kremlin kay Steven Witkoff at kung paano siya tinulak sa iba't ibang mga desisyon. Sa totoo, simula pa lang ito. Mas lalo pang nakakagulat ang sumunod na impormasyon. Lumabas na bago pa man ang unang pagbisita ni Witkoff sa Moscow, nagtakda na ng mga kondisyon ang Kremlin para sa kanyang pakikipagkita kay Putin. Inutusan ni Putin si Kirill Dmitriev na iparating sa Saudi Arabia na si Donald Trump ay dapat magpadala kay Steven Witkoff sa Moscow at wala nang iba. Higit pa rito, ang kondisyon ng Kremlin ay ganito. Si Witkoff ay kailangang pumunta sa Moscow mag-isa, walang kasamang mga tauhan ng CIA, mga diplomat at kahit ang kanyang personal na tagasalin. Simula noon, hayagang pinagsilbihan ni Steven Witkoff ang interes ng Kremlin. Kaya ano nga ba ang narinig ni Witkoff sa Moscow sa kanyang personal na pagkikita kay Putin? Tete-a-tets? Sabay-sabay nating alamin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. At mga kaibigan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bago. Bago italaga si Steven Witkoff bilang espesyal na kinatawan ng United States para sa Ukraine, nagawang makipagkita ng personal ni Vladimir Putin, presidente ng Russian Federation, kay Witkoff at pinilit din niya ito na pamunuan ang delegasyon para sa negosasyon sa Russia. Sinulat ito ng Wall Street Journal sa artikulo ukol sa impluwensya ng Russia sa negosyador mula Amerika. Ayon sa pahayagan, gumawa ang Russian intelligence ng dosye tungkol sa mga opisyal malapit kay Donald Trump matapos manalo ang Republican sa United States presidential elections noong 2024. Naghahanap ang Kremlin sa administrasyon ni Trump ng taong magiging pabor sa kanila na tutulong sa paglabi ng mga kahilingan ng Russian Federation sa Ukraine. Dahil dito, mariing tumutol ang Moscow kay Kita Keloga na unang itinalaga bilang espesyal na kinatawan ni Trump para sa Ukraine. Napansin ng intelihensya ng Russian Federation na ang kanyang anak na babae ay namumuno sa isang charitable organization sa Ukraine at nakita ito ng Kremlin bilang isang hadlang. At lahat tayo ay nakakaalala kung paano noong tagsibol pa lang ay hiniling ni Putin kay Trump na alisin si General Keloga mula sa mga negosasyon na parang hindi siya aalis hanggat hindi natatanggal ang hindi komportabling tao na yon. At sumunod naman agad si Trump sa mga kahilingan ng Kremlin. Si Steven Witkoff, ayon sa Wall Street Journal, ay pinili ng Kremlin dahil mas may karanasan siya sa negosyo kaysa politika. Hindi niya laging kinokoordina ang kilos at paglalakbay sa mga ahensya ng seguridad ng Amerika, taliwas sa regulasyon. Parang sinasabi nila na negosyante lang siya, hindi gaanong konektado kaya madaling manipulahin. Nagkaintindihan sina Kirill Dmitriev at Witkoff sa kalakalan. Kaya mula noon ay isinusulong ni Witkoff ang pagpapanumbalik ng ugnayang pangkalakalan sa Russia at nagkukwento ng mistikong proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. At ayon sa isinulat ng Wall Street Journal, puwedeng maayos ang koneksyon sa pamamagitan ng isang tao rin mula sa mundo ng pananalapi, ang assistant ni Putin na si Kirill Dmitriev na namuno sa Russian Direct Investment Fund. At ito, sa kasamaang palad, ay nagtagumpay. Susunod, magbibigay ako ng sipi mula sa Wall Street Journal. Matapos maitalaga bilang espesyal na kinatawan ni Trump sa gitnang silangan, nakatanggap si Steven Witkoff ng nakakaintrigang mensahe mula sa Russian Federation. Ang mensahe ni Dmitriev para sa Amerikano ay ipinasa ni Prinsipe Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Naayos na ang koneksyon ng katulong ni Putin bago pa ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine dahil nagsimulang magpadala ng pondo ang Russia sa gitnang silangan matapos ang aneksasyon ng Crimea. Sa mensahe kay Witkoff, iminungkahi, at heto, isang lihim at hindi inianunsyong pagpupulong ni na Putin at Witkoff ang tunay na naganap noong 11 ng Pebrero 2025
at 25. Dito ko rin agad sasabihin, opisyal at pampubliko. Matagal nang inisip na unang nagkita sina Steven Witkoff, espesyal na sugo ng United States President at Russian President Vladimir Putin sa Moscow noong Abril 11, 2025. Pero sa totoo lang, nangyari ito 2 buwan bago pa iyon. Hindi alam ang detalye ng unang pag-uusap, pero dahil dito ay pinalaya sa Russia ang 63 anyos na Amerikano na si Mark Fogin na nahatulan dahil sa paratang ng drug smuggling. Paalala ko lang, si Fogel ay nakakulong mula pa noong Agosto 2021. Ang dahilan ay ang natagpuang medikal na cannabis sa kanya nang tumawid siya sa hangganan ng Russia na inireseta kay Fogel ng doktor para maibsan ang kanyang matagal nang nararamdamang sakit. At ngayon, ayon sa Wall Street Journal, ang biglaang pagpapalaya kay Fogel na hindi pa nga naabisuhan ang kanyang abogado ay isang uri ng kilos mula kay Vladimir Putin na nagpapakita na mas gusto niyang makipag-usap kay Witkoff. Parang sabi niya, tingnan mo, Witkoff, handa akong magpalaya ng mga Amerikano, pero kung si Kellogg ang ipipilit ninyo, walang negosasyon. Pagkatapos nito, isinama ng Amerikanong presidente si Steven Witkoff sa paghahanap ng solusyon para tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. At si Kellogg ay inalis mula sa mga pangunahing papel sa prosesong ito. Dito nga, sabi nga nila, simpleng matematika lang ito. Mas madalas bumisita si Steven Witkoff kay Putin sa loob ng 1 taon kaysa sa sinumang United States official sa nakaraang 75 taon. Ibig sabihin, walang Amerikano na bumisita kay Putin ng ganoon kadalas. Noong unang bahagi ng Disyembre, muling nagtungo si Steven Witkoff sa Russia sa ika-6 na beses at nagkaroon ng mahaba at lihim na pag-uusap kay Putin. Ayon sa pagtataya ng Wall Street Journal, wala pang opisyal ng White House ang nagkaroon ng ganoong kadalas na personal na access sa alinmang leader ng Russia o Soviet Union. Simula nang umanib ang Estados Unidos kay Joseph Stalin sa pamamagitan ng Lend-Lease noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi pa nakakapunta sa Ukraine si Steven Witkoff mula nang italaga siyang espesyal na kinatawan ni Trump, hindi tulad ni Kit Kellogg. At lahat ng ito ay bahagi ng resulta ng mga maniobra ni Vladimir Putin na naglalayong ilayo ang mga Amerikanong diplomat mula sa pagtalakay ng relasyon ng Estados Unidos at Russian Federation at makuha ang suporta ng mga Amerikanong bilyonaryo. Simple lang ang estratehiya ng Kremlin. Inaasahan nilang mabili ang mga sakim na negosyante sa grupo ni Trump gamit ang mga pangakong super deal na umaabot sa daan-daang libo o milyon. Kasabay nito, hindi itinatago ni Donald Trump ang pagdududa niya sa mga tradisyonal na regulasyon at institusyong pampulitika. Ang ganitong paraan ng Kremlin ay hindi tinututulan, kahit may ilang tagapayo ng United States President na tumututol. Pakinggan ninyo, may mga diplomat na naglaan ng buhay at nag-aral para sa negosasyon, pero negosyante lang ang ipinapadala ninyo. Kaya parang di ito lohikal. Pero hindi pa yon ang lahat. Ayon sa pahayagan, inaral ni Putin ang psikolohikal na profile ng mga opisyal sa paligid ni Trump at ang kinatawan ng United States para sa Ukraine. Kita Kellogg. Ayon sa ulat ng intelihensya ng Russia para kay Putin, binigyang diin na ang anak ni Kellogg ay kasali sa kawanggawa sa Ukraine. Ito ay nakakabahala at nagpapahiwatig na maaaring tutol siya sa mga hinihingi ng Russia sa nalalapit na usapang pangkapayapaan. Ayon sa kanyang impormasyon, hindi rin pinansin ni Kellogg ang di umano'y pahayag ng tagapagbalita sa telebisyon na si Tucker Carlson na sa isang punto ay iginiit na handa na ang Moscow na magsimula ng negosasyon. Sa huli, gaya ng alam natin, aalis na sa kanyang posisyon si Kit Kellogg at sina Steven Witkoff at Kirill Dmitriev ay bumubuo ng bagong ekonomikong at pampulitikang kaayusan para sa buong Europa. Makinig kayo. Isipin nyo lang na sina Putin at kinatawan ni Trump ang nagtatakda ng kaayusang ekonomiko at pampulitika sa Europa. At ito ay naging isang malaking gulat para sa marami. Sa pambansang estratehiya ng seguridad ni Donald Trump, diretsahan niyang sinabi na panahon na para sa mga Amerikano na magpunta sa Europa at magpatupad ng kaayusan. Kasama rin ang posibilidad na puwersahin ng United States ang Europa na makipagkaibigan sa Russia. Maaaring ito ay naimpluwensyahan ng mga negosasyon ni Steven Witkoff at Kirill Dmitriev. Sa huli, hindi na gumagana ang mga dating bilateral na mekanismo ng kontrol. Simula Hunyo, walang embahador ang Estados Unidos sa Moscow at pinalitan na ang papel ng embahador, diplomat at iba pa. Hindi na Assistant Secretary ng Estado si Steven Witkoff James O. O'Brien para sa usapin ng Europa at Eurasia. Wala nang ganong tao. Tinanggihan ni Witkoff ang mga alok ng CIA
na mag-briefing tungkol sa Russia. Sabi niya, personal na bagay kung saan siya pupunta at ano ang napagkasunduan niya sa mga Ruso. Dahil siya, inuulit ko, ay hindi opisyal na empleyado ng White House o ng alinmang departamento. Kahit nagtalaga ang United States State Department ng maliit na grupo ng empleyado para suportahan ang espesyal na sugo ng United States President. Pero ang mga miyembro ng grupong ito, tulad ng ibang empleyado ng administrasyon, ay nahihirapan ding makakuha ng mga ulat tungkol sa dayuhang pagpupulong ni Vitkov. Lagi niyang sinasabi na pribado akong tao. Oh, assistant ako ni Trump pero hindi ako empleyado ng White House. Ano ba gusto ninyo? Hindi ako obligadong mag-ulat sa inyo. Kaya masasabi natin na sa kasamaang palad, nagtagumpay si Putin na magkaroon ng tao niya sa team ni Trump. Kung tutuusin, ika nga, may sarili siyang tao doon. Mga kaibigan, dito ko muna puputulin ang usapan. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento sa ibaba ng episode. Mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya para sa abiso ng bagong episode. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakasaad na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format ng suporta na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang donasyon ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.